Disclaimer: this video or PowerPoint presentation is created for the sole purpose of describing and showing the ways of active learning in Philippine medical school setting, in which could help medical students on how to study more efficiently in the topics taught to them in medical school. For PLE takers, I would suggest you watch the video on active learning for PLE on the description below, as this video will focus more on the medical school setting. Good day, mga future MDs! Welcome again sa aking video. This time, ituturo ko sa inyo ang active learning, kung paano siya ginagawa sa medical school. Para sa mga nasa yung mga nasa PLE, I would advise na panoorin ninyo yung about sa PLE na video sa active learning na pinakita ko doon. As this video will focus more on the active learning on medical school setting. Okay, let us describe muna yung active learning. Dito kasi, ang estudyante, they are student-centered kasi. Course material through discussion, mga problem solving, case study, role play, at kung halo-halo pang mga method. Dito kasi sa active learning, ang ginagamit nila ang constructivism, na ang ibig sabihin nito according sa pagkakaintindi ng estudyante. Okay? Ang active learning nasa estudyante, kung paano niya isosolve ang problem. Ang passive learning, usually passive, mga nakikinig, highlight. Tignan natin, kumpara natin ngayon yung sa active learning baka sa passive learning. Okay, ganito kasi ang mga nasa active versus passive learning. Ayan. Ngayon, ay kukumpara natin ang mga passive learner at active learner. Okay, unahin natin sa mga lecture sessions o mga nasa kumukuha ng PowerPoint or yung mga trans. Ang passive learning kasi, nagpreprint ka ng trans o kaya notes, sinusundan mo yung lecture. Gumagamit ka ng ibang trans. Ang active learning, okay, nagprint ka ng trans, kumuha ka ng additional notes in your own words. Ayan. O kaya gumagawa ka ng isang flashcard o index card ng sarili mo. And then, i-quiz mo yung sarili mo. Kaya nga may pre-test at post-test. At dito sa active learning, nagsusulat ka mano-man o kaya nagsusulat ka mano-mano. Ano ba yung pinapakinggan mo sa prof mo? Lecture notes, kung ano kasi yung sinabi ng professor, yun ang susulat mo. Ang active learning, sarili mong words, base sa pagkakaintindi mo. I-rewrite mo yung same concepts in different words pag ni-review mo, pero base sa pagkakaintindi mo. Pag nagbasa ka ng textbook, ayan, titignan mo lang yung mga example. O kaya, yung sinabi ng instructor or MD, sinulat mo lang galing sa textbook, galing niya sa textbook, sinulat mo lang din. Pero ito, ang active learning doon, you try to solve problems. For example, sa textbook, ni-rewrite mo on your own. Gumawa ka ng trans base sa pagkakaintindi mo. Pag may hindi ka naintindihan, nagpatulong ka sa prof mo. O kaya, nagtuturo ka. Usually ngayon, uso ngayon sa mga Google Meet, yung mga group study. Tapos, nagtuturo ka base sa pagkakaintindi mo sa mga kasama mo. Yun ang active learning. Ito, sa reading, okay, naka-address ka. Ayan o, okay? So, dito sinasummarize mo lang into
1 to 2 sentences. Ayan. Okay. Tapos, nag-assess ka, may pre-test at post-test. Ano nga ba ang silbi ng active learning? Ayan. Kasi, ito yung sinasabi ko kanina, yung percentages dyan, yan yung percentage ng natutunan mo. Tingnan mo mabuti. Yung nagbasa ng lecture at yung nagbasa lang ng textbook, yung mga nag-highlight lang. O kaya tinitignan mo lang yung diagram, possibly. Tingnan mo naman yung retention, ang baba. Pero tignan mo, okay, kung nanood ka ng video, o gumawa ka ng manual, gumawa ka ng trans, 50 to 70% na kaagad yun ang mareretain sa utak mo. Kung nag-stimulate ka pa sa real experience, for example, nagturo ka, in-apply mo sa pasyente mo, lalo na sa mga ward, clerkship, internship, o kaya kahit sa mga ward pa lang, yung mga pasyente na totoo doon, 90% kaagad ang matututunan mo. Or sa mga experiment, kung may mga experiment sa laboratory, 90% kaagad ma-apply mo yung natutunan mo. Okay, so ayan kasi, minodify ko siya. So starting ng 50%, active learning na kasi yun. Yung 50% ng natutunan mo, kumpara mo naman sa 30% na demonstration yan, no? Non-state mo lang verbatim. Ibig sabihin ng verbatim dyan, kung ano yung sinabi, yun lang. Pero pag inano mo na yan, pag base na sa inintindihan mo, gumawa ka ng trans mong sarili mo, 75% may ang mareretain mo sa topic na inintindi mo. Okay, I want you sana for you to post this video and picturean mo to para may guide ka. Okay, assuming na mo na yung video, na post mo na. So, tignan natin yung mga methods ngayon, isa-isahin natin. Paano nga ba mag-active learning? Una, pre-test at post-test. Okay? Again, ang natin sa Samplex, wala namang masama sa Samplex, pero dapat ang mga Samplex na yan, blanco ang sinasagutan ninyo, ha? Blanco, walang sagot. Kasi, dito kasi ang gusto natin sa Samplex, ang goal lang niya is ma-familiarize kayo paano magbigay ang prof. Kaya lang, ang problema lang kasi sa Samplex, number 1, pag inulit na, o kaya yung may sagot na. Ang personal na opinion ko din dyan, parang binigyan ka na ng apple of the poison. Ibig sabihin, kasi, instead, hindi mo na na-apply yung natutunan mo dahil sa Samplex na yan, na may sulat na. Dapat, yung blanco. O kaya, yung mga pre-test. Lalo na yung mga first year subjects, tsaka second year, may mga pre-test yan na equivalent doon. I-search sa mga e-book o kaya sa mga libro. May mga pre-test na book na tinatawag. Kaya mga absite. O kaya sa surgery may mga absite. Sa OB, meron tayong sarili. Sa Harrison, sa PEDSA, sa Nelson or sa Harrison, o kaya sa Williams din, meron din silang kanya-kanya na mga puro Q&A. O kaya sa USMLE, yung mga Kaplan, maganda kasi yung mga yun, at least nag-gauge mo kung ano yung naiintindihan mo. Okay? Doon sa PLE, sa isang video, tinuturo natin also sa timing din. Yes, dito, timing is important, pero ang importante dito, mas important dito sa inyo as medical students, kung anong natutunan nyo, ma-apply ninyo sa test. Mas importante yun ang ma-focus natin dito. Next is handwriting during lecture. Ayan, yung nagsusulat ng mano-mano kasi. Nasabi kasi, ang mga nagsusulat kasi ng mano-mano, sa mga notebook, mas longer ang mga nagiging memory retention nila. Yan ang pagkasabi kasi. By experience, yes, mas mahaba ang memory retention pag nag-handwriting ka talaga. Pasakit ka lang sa kamay, pero worth it naman pag nagsulat ka niyan. And then, lalo na kung mag-recreate ka ng sarili mong trans. Okay?
Yes, sabi ko nga yes, wala namang masama sa pag-share ng mga trans. Maganda din 'yun. Pero mas maganda kasi ang sarili mong trans na gawa mo base sa pagkakaintindi mo. Ito, ano lang naman tong nasa picture diyan. Yan, maraming klaseng trans. Meron sa basic. Ito, kumuha ko for example sa mga third year topics. For example, kasi third year more of clinicals, ayan, ang ginawa, tinabulate ko. Pero sa pathology, pwede kayo mag-super table. Sa microbiology, parasitology, pwede kayo mag-super table. Sa anatomy, physiology, pwede nyo i-reword yun base sa pagkakaintindi ninyo. Pwede kayong gumawa pa ng mga tables na sarili ninyo. Importante, base sa pagkakaintindi ninyo. Next, mga flashcards or index card. Ayan. Maganda as early pa lang as mga first year, matuto na kayo nito. Bakit? Maliban kasi sa memory retention, pagpunta ninyo sa mga revalida or sa PLE, lalo na sa PLE, pag nasanay kayo dito, mas madali na lang kayong maka-adapt pag magre-review na kayo. Again kasi, flashcard, usually mga flashcard dito na uso, manually handwritten. Again, longer memory retention. Next naman, ayan, own mnemonics. Ayan, kumuha ako sa Krebs cycle kunwari sa internet. Pero marami kayong pwedeng magawa ng mga sarili ninyo. Ng mnemonics, tsaka sa Biochem, maraming mga paraan kung paano kayo gumawa ng mga mnemonics. Isa lang to, yung table na yan. Isa pa, gusto ko sana in correlation to that, nag-aaral kayo or nagre-report kayo sa klase kung meron man. Mamaya di-discuss ko. As if nakikipag-usap kayo sa tunay na pasyente. Kaya nga sabi ko, intindihin ninyo yung mga topics nyo. Kasi pagdating nyo sa harap ng tunay na pasyente, kung anong naintindihan nyo, yan ang i-explain ninyo. Pag nagtanong ang pasyente sa inyo sa future, pag nasa practice na kayo, yan din ang isasagot ninyo. Base sa naintindihan ninyo. Kaya dapat, as early as first year pa lang, matuto na kayong mag-apply kung ano yung mga pinag-aralan ninyo. First year pa lang. Next, SGDs or case studies. Again, ina-apply mo rito, reporting 50 to 75% of memory retention sa active learning. Usually, isang maliit na grupo or isang buong klase sa harap ng maraming precept or mga doktor. Usually dito, ang gusto sa'yo ng mga doktor dito, ma-apply mo. Again, based on your understanding na naman, i-report mo anong natutunan mo. Again, pag sa memory retention, kung makorek ka, don't take it as okay lang yan. Kasi mas malaki pa ang memory retention na makukuha mo dito. Again, pag ito na ang nasa actual na sinasabi ko, pagdating nyo sa mga second year, third year, at fourth year, at fifth year nyo, i-apply nyo na yung mga natutunan ninyo. Hayan na sila. Pagdating nyo sa clinics, yan ang mga i-explain ninyo sa mga pasyente o sa kamag-anak ng pasyente nyo. Kung ano man yung mga natutunan nyo. Okay? So, ayan na lahat ng video ko. Pero sana kahit sobrang iksi lang nito, marami sana kayong natutunan tungkol sa active learning. Good luck sa pag-aaral ng medisina. Sana magamit